ng ating gobyerno na makapunta sa China para makita sa huling pagkakataon ng asawa. Ang pamilya ordinaryo naman nakatakda ng magtungo ng China ngayong weekend. Ang pag-asang hiningi ng mag-anak o ng mag-anak ng 3 Pinoy sa death row na kasalalay kay Vice President Jejomar Binay at sa mga hakbang na gagawin ito para iapela pa ang petsa ng pagbitay. Humingi naman ng pangunawa ang China sa parusang kailangang ipataw sa 3 nating kababayan. Pinairal lamang daw nila ang batas para masugpo ang pagkalat ng iligal na droga sa kanilang bansa. Pero gaya ng China, may mga hakbang na rin ginagawa ang Pilipinas para masugpo ang sindikatong nagre-recruit sa mga drug mule. Subalit ayon sa NBI, wala pa rin daw takot at nagpapatuloy ang operasyon ng West African Drug Syndicate. Sa ngayon, nasa 30 miyembro ng sindikato ang nadakip na ng NBI mula sa mga tip ng ilang drug mule. Pwede kaya yung mga West African syndicate na nahuli natin, dali sa China, sama rin sa bitay? Pwede. Sana, di ba? Kasi dito wala tayong bitay, life imprisonment eh. Meron dito tong kaya nakakalaya yung mga yan. Di ba? Walang parusang bitay, meron dito parusang lagay. Kaya nagreklamo rin mga West African, laki na ba nahihingi na immigration? Actually, kaya marami rin sa kanila dumadaan dito talaga, di ba? Alam na kasi nila eh. Oo. Madali kasi pag mga kahirapan kasi, ang daling kumbinsihin sa probinsya. Ano yung mga Chinese nationals na pupunta rin gumagawa ng kabalastugan? Ano yung nakakulong naman? Nakakulong lang, pero wala naman tayong ginagawa. Di ba? Wala tayong parusang bitay kasi. Oo nga eh. Samantala halos, baka pwede lang pagpalit na lang natin. Palit ulo. Palit ulo, why not? Parang days of Gano'n war. naman sa Parang Shabu prisoner exchange. exchange tayo. Samantala halos 2 linggo matapos ang malakas na lindol at tsunami sa Japan, niyanig naman ng lindol ang bansang Myanmar. Base sa ulat ng US Geological Survey, magnitude 6.8 ang lakas ng lindol na tumama sa border ng Myanmar at Thailand kagabi. Naitala ang sentro ng lindol, 89 na kilometro hilaga ng Chiang Rai Province, Thailand. Nag-tweet naman ang ilang miyembro ng Philippine ASCAL sa nasa Myanmar doon. Ngayon, ramdam daw ni Anton Del Rosario ang lakas ng lindol habang nagpapahinga sila sa hotel. Agad daw nagtakbuhan pababa ang team. Ang team captain naman na si Ali Borromeo na alala daw ang naranasang lindol sa Japan noong March 11 habang nagte-training sila noon para sa kanilang laban kontra Mongolia. Parang salot ang ASCAL. Hinahabol sila ng lindol. Nakatapat talaga sa kanila. Huwag ka muna umuwi. Huwag muna kayo umuwi rito. Huwag muna. Marami pa kaming gusali rito na hindi pa ayos. Okay, pasadaran natin mga maksyong balita sa umaga ito sa ating Ronda Reports. Lumaki ng isang pampaserong jeep matapos masangkot sa isang aksidente sa Ortigas Extension, Rosario, Pasig City. Sugatan ng 6 na pasahero ng jeep. At sa karagdagang detalye, narito ang Ronda Report ni Tricia Safra. Tricia! Igan, mag-alas 3 kaninang madaling araw tumagilid ang isang jeep sa kahabaan ng Ortigas Extension sa Rosario, Pasig matapos mag-overtake sa sinusundan niyang sasakyan. Kainin yung kabilang linya at makasagi ng isang taxi at motorsiklo. 6 na pasahero ng jeep ang nasugatan at agad namang dinala sa mga ospital. Ayon dun sa taxi driver na nasagi ng jeep, papunta yung jeep sa direksyon ng Ortigas na makasalubong niya sa kanyang linya. Tinangkaraw niya itong iwasan pero sa bilis daw ng takbo ng jeep, inabutan pa rin siya at nabangga ang likuran ng kanyang taxi. Nakita pa raw niya sa side mirror na bumangga pa yung jeep sa isang motorsiklo saka umikot ng 2 beses sa kalsada dahilan para muling humarap yung jeep sa direksyon ng Antipolo at tumagilid. Tumangging magbigay ng pahayag yung nagpakilalang driver ng jeep na si Manuel Samonte. Pero ayon dun sa pasahero ng jeep na nakaligtas, hindi raw si Samonte yung may dala ng jeep nung sila ay tumagilid. Pahinante lang daw yun o yung taga-kolekta ng pamasahe at iba pa yung nagmamaneho. Patuloy igan na iniimbestigahan ng mga otoridad yung sanhi ng pagtagilid ng jeep at kung sino ba talaga ang may dala-dala ng manibela. Yan ang aking Ronda Report mula sa Pasig. Balik sa iyo. Maraming salamat, Tricia Safra. Talagang kaskasero yung mga biyaheng Pasig na yan Di ba? Di ba talagang, naku, ewan ko, talagang, tapos palakasan pa na estéreo yan, tsaka busina At saka hindi talaga sila nagbubukas ng ilaw, no? Wala. Oo, sa madaling araw talaga minsan hindi mo alam. Tsaka nagtataka ko yung mga driver, sa gitna nakaupo. Kasi yung pwede nila ina-adjust nila Nasa gitna sila, di ba? Oo. Ay, samantala, nagkabuhol-buhol naman ang daloy ng trapiko sa panulukan ng Osmeña Highway at Quirino Avenue sa Maynila kagabi matapos tumagilid doon. Pauso ngayon yung mga exhibition Ang isang malaking container van, lahat daw ng tumatagilid sa sakyan, sugatan sa pisngi. Yan ang Ronda Report ni Dano Tingkungko. O Dano?
Igan, mahigit 6 na oras ngang nagdulot ng buhol-buhol na trapiko sa bahagi ng Quirino Avenue ang isang nakatagilid na container van sa bahagi ng Quirino at Osmeña Avenue, Paco, Maynila. Mula kasi alas 9 kagabi, hirap ang mga tauhan ng MMDA Rescue sa pagtanggal sa container van, lalo't mahigit 28 tonelada ng bakal ang karga nito. Napilitan tuloy na isa-isang tanggalin ang mga bakal sa loob ng container van hanggang tuluyang matanggal ang mismong truck na nagdadala rito. Swerteng hindi nasugatan ng driver ng truck na si Ronaldo Dasig at ang nakausap namin pahinanting si Larry Lampasa. Sa pauna investigasyon, pumutok daw ang isang bahagi ng truck o sinasabi ng pahinante ang gulong ng truck habang papalagpas ng stoplight sa kanto ng Osmeña at Quirino. Galing daw Pier 15 papuntang Las Piñas ang truck at gate ng pahinante, hindi raw mabilis ang kanilang takbo dala ng bigat ng dalang karga. Pero napansin na raw niyang tabingi ang truck mula pa nang lumabas sila ng pier. Alas 13:30 ng madaling araw, tagumpay na nahila ang mismong truck palayo sa pinangyarihan ng aksidente saka tinabunan ng lupa ang bahagi ng daang natapunan nito ng langis para hindi na magbunga ng isa pang aksidente. Ang container van naman itinabi muna sa gilid ng Quirino Avenue habang kasalukuyang iniimbestigahan ng Manila Traffic Police ang punot dulo ng aksidente. Yan muna ang aking Ronda Report mula sa lungsod ng Maynila. Balik sa Regan. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Samantala, Ronda Report, naman tayo, isang Korean national naman ang nailigtas mula sa pagkakaipit sa kanyang sasakyan sa Quezon Avenue kanina madaling araw. Yan po ang Ronda Report ni Oscar Oida. Oscar! Yes, Igan, wala nang malay ang Korean National na nakilala sa pangalang Hwang Suk Jong na abutan ng mga rescue na nakaipit sa loob ng aksidente nitong sasakyan sa may kahaba ng Quezon Avenue bago sumapit ang tunnel sa Quezon City. Gamit ang mga power tools tulad ng hydraulic cutter at spreader, dinisdong ka ng mga rescuer ang mga nagkayo-pipi parte ng sasakyan para may madaan palabas ang biktima. Pero sa pagkakaposisyon pa lamang ng biktima, batid itong ganun kadaling mailalabas ang kanyang sasakyan. Ilang minuto ng ang binilang Igan bago na ialis sa pagkakaipit ang biktima. Ang ganitong isinakain ang ambulansya para isugod sa pinakamalapit na ospital. Base sa isang investigasyon, tila nakikipagpunahan daw ang sasakyan ng naturang Korean National sa isa pang sasakyan bago ito sumalpok sa isang poste sa naturang lugar. Igan? Oscar! Yes, Igan. Magpapandesal ba yung Korean National na yan? Hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon na makausap, Igan. Kasi pag may birthday, nagpapapandesal. Pero ako mamaya. Mamaya, happy birthday, Oscar Oida, mga Igan, happy birthday. Okay, abangan na lang namin ikaw rito. Alam ko namang nandiyan ka lang sa kanto. Okay. Salamat. Balik ka na. Balik ka na rito. Oscar Oida, mga Igan, samantala wala pa rin tigil ang pagpapatumba sa mga kapwa naming mamamahayag ang pinakuling biktima. Eto, magugulat kayo. Babae. Isang babaeng radio broadcaster. Yan po matapos siyang pagbabarilin sa Maysilo, Malabon kahapon. Kinilang biktima na si Maria Len Flores Somera, angkor ng daily morning program na Arangkada 15:30 sa DZME radio station. Papasok na raw sana ang biktima ng biglang tambagan na dalawang hindi pa nakikilalang suspect. Ang gulong awayan sa lupa ang tinitingnan dahilan ngayon ng mga otoridad dahil presidente po siya ng isang neighborhood association. Ito pong si Somera. Siya na po ang ika-4 na pinatay na journalist simula ng maluklok sa pwesto si Pangulong Noynoy Aquino. Ayan. Samantala, sa ibang balita naman, inaasang magbabalik Senado na si Senador Pantino Lacson matapos ang mahigit isang taong pagtatago dahil sa pagdadawit sa kanya sa Nasser Cordito double murder case. Tumawag na raw kasi kay Senate President Juan Ponce Enrile ang staff ni Lacson at hiniling na buksan na muli ang opisina ng Senador. Nakikita tuloy itong senyales na babalik na nga si Senator Lacson. Pinal na kasi ibinasura ng Court of Appeals ang kasong murder laban kay Lacson para sa pagpatay sa PR man na si Bubi Dacer at ang driver niyang si Emmanuel Corbito. Nagpahayag naman ang liderato ng Kamara na hindi nila haharangin ang resolusyong nananawagan sa pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libigan ng mga bayani. Ayon kay House Speaker Sonny Belmonte, wala naman daw kasing basihan para harangin ang resolusyong isinusulong ni Sorsogon Representative Salvador Escudero III. Hindi naman sinabi ni Speaker Belmonte kung pabor o tutol siya sa resolusyon, pero hindi raw siya mag-abstain kung sakaling pagbotohan na ito kahit posible itong ikasama ng loob ni Pangulong Noynoy Aquino. 200 mahigit ang pumirma eh. Oo nga. Paano tatanggihan yun? Pero di ba sinabi na ni Governor Aimee na sila nga okay na rin daw basta lang maihatid sa huling hantungan na talaga. Okay, lahat.
Eh, biro mo naman, dating Pangulo eh. Doon naman talaga ang prerogatibo niya na mailibig sa libing ng bayan. Tsaka tagal-tagal nangyari, babalikan mo ba yung 1986 na yan? Okay, sports news naman tayo. Bukas na po ang pagtuos sa ring ni na reigning WBC International Minimum Weight Champion, Denver, The Excitement Cuello. At ang challenger nitong si Thai boxer na si Samat 3K Battery Chai.